Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dahil wala kang ibang ginagawa kundi patunayan na ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan at tapat sa lahat ng nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Lord, salamat po dahil sa kabila minsan nagkakaroon kami ng doubt sa aming mga puso, ng pag-aalinlangan, minsan nangihina kami. But still, Lord, hindi ka nagbabago. Kung ano ang binitawan mong pangako, tinutupad mo, Panginoon. At higit sa lahat po, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Pero salamat po dahil sa ginagawa mo sa aming buhay, mga dakilang bagay, nagkakaroon kami ng mga testimonies, Lord God. Yung mga trials na naranasan namin, Lord, pag dumaan na o habang nandoon pa kami sa kalagitnaan, nagkakaroon kami ng testimony. Hindi, Lord, dahil magaling kami, hindi dahil sa lakas namin, kundi sinasamahan mo kami. Lord, salamat po ng marami. Salamat po ng marami. At ngayong umaga po sa amin po pag-uusapan, Lord, na patungkol po, Panginoon, sa sineselebrate, Lord, this month of February. Una sa lahat, Lord, mas maunawaan namin kung ano ang dapat namin inaalala sa tuwing na pag-uusapan ng tungkol sa pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na magpatibay na aming pananampalataya at ikaw ang patuloy, Lord God, na magpaunawa sa amin ang dapat namin ginagawa bilang mga anak mo. Sa iyo namin tinitiwala ang mong gawain, pagpalain mo ang aming paglingkod at gamitin para sa iyong kalahatian. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. So, kamusta po ang bawat isa this February? Sino po ang nakapag-celebrate ng Hearts Day? Parang wala. Meron po ba nakapag-celebrate ng Hearts Day? Sa bahay lang. Saan pa? Meron bang kumain sa labas? May nakatanggap ng bulaklak? Ano? Pag-upot, yung maliit na. Ayan. Sabi nga po, no, we don't celebrate Valentine's. Amen? Kasi kapag naging Valentine's na, tumutukoy na ito doon sa pagan na gawain, na celebration. But then, sabi nga natin, ang batian natin ay ano daw? Happy Hearts Day. Yan. Happy Hearts Day. Bakit nga ba? Kasi, parang ganito yan siya eh. Ang gawain natin, bakit natin hindi sineselebrate? Sabi nga, di ba, ang Pasko, minsan sineselebrate ng iba para kay Santa Claus. Pero dapat, ito ay para kay Jesucristo. Amen? Ngayon naman, sa February, although may mga nag-celebrate ng Valentine's, tayo naman, nag-celebrate tayo ng Hearts Day. Amen? Kasi ang ginagawa natin, para siyang redeeming. Alam niyo yung redeeming? Ibig sabihin, yung linakaw ng kalaban, binabalik natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Unawaan natin yan? So, kung sila, minimente nila for pagan worship, no? Na parang nakatago behind that, yung Valentine's. Tayo naman ngayon, hindi tayo nagtatago, kundi tuwing month ng February, dapat ang nakikita sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, sabi ko nga, mabilis lang to. Tulungan niyo ako. So, sabi nga, no, for this month of February, ang highlight ng celebration ay patungkol sa pag-ibig or pagmamahal. Amen po ba? Sabi nga, it's a day dedicated to love, compassion, and the joy of caring for one another. Yes? Sabi nga, no, as we reflect love for this month, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga dapat nating i-remember o alalahanin bilang mga mananampalataya kung saan makukonect tayo sa real meaning ng pag-ibig. Amen. Ready na po ba ang bawat isa? Sabi nga po, no, ito yung mga bagay na magandang alalahanin natin kapag Hearts Month. Ayan, Hearts Month. Sabi nyo nga po, Hearts Month. Hearts Month. Ayan. But then, sa pamagat natin, kakaiba, hindi ko sinabing Hearts Month. Ano daw? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Hearts Day every day. No? Araw ng mga puso, araw-araw. Patingin nyo, dapat ba ganyan? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi nga, no, ano na lang daw ang mundo kapag puno ng pag-ibig. Yeah, parang kanta yun, ano, narinig natin. But then, siyempre, bilang mga mananampalataya, dapat makafocus tayo kung ano ang katotohanan sa salita ng Diyos pagdating po sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, natanong ko kanina, sino po ang nakatanggap ng ganito, ng ganyan? Amen?
Siguro ang iba hindi nakatanggap ng flowers. Amen? At kaya ganun, minsan pag tawag ng Hearts Day, minsan ang focus ay yung babae ang tatanggap. Ang tanong, tungkol lang ba ito sa mga babae? Hindi. Tungkol ito sa nagmamahalan. Yan. So, kaso nga lang, siyempre bilang mga lalaki, tayo talaga yung nag-move. Amen? So, bihira naman siguro na yung babae nanligaw sa lalaki, pero ang katotohanan, ang lalaki ang lumapit sa babae at nanuyo. So, kaya expected sa ating mga lalaki, marunong pa rin tayong manuyo kahit asawa na natin. Amen? But then, mga babae, mga asawa, babae, o mga babae, mga girlfriend, taas nga kami ng mga babae. Ayan. Alam niyo po, huwag po nakabase ang kagalakan ninyo sa mga tatanggapin ninyo. Kasi kapag hindi kayo nabigyan, hindi na kayo masaya, masama na doon. Ganito po yan. Sa tuwing panahon ng Hearts Day, yan, kailangan po, ang focus ninyo, ano rin ang kaya nyo ibigay sa partner ninyo. Amen? Amen po ba, mga babae? Bakit? Kasi di ba sinabi natin ang pag-aralan natin, ang love more on giving. At mas masarap ito kapag ikaw ang nagbibigay. Amen po ba? Oo, masarap tumanggap, pero mas masarap magbigay. Kaya nga po nagkakaroon ng pagkakasundo, halimbawa sa mag-asawa, bakit? Kasi parehas marunong magbigay. Amen po ba? So, ngayon naunawaan nyo na nakapag Hearts Day, kami mga lalaki, yan. Tatanggap na. Then, isabihin, dapat tayo, mga dalagat binata, makinig kayo ha. Kasi hindi yan pa love, sweet, honey lang yan. No, it's more on give and take talaga. Amen? Naalala ko, nabanggit natin kanina ni Ate Abby, sa counseling kami ni Ate Yenlon, nung kinounsel kami ni Pastor Johnny, naalala ko. Sinabi niya na tawag doon, kami mag-asawa, ayan, dapat alam namin kung ano yung tawag doon, yung damdamin namin sa isa't isa. Ayan, dapat alam namin kung ano yung gusto ng isa at kung ano rin yung gusto ng isa. Amen? Kasi mas magkakaroon kayo ng connection kapag marunong kayong mag-met doon sa needs ng bawat isa. Hindi yung puro needs mo lang yung gusto mo. Amen po ba? Sa lahat na to. Ayan na lang. Doon nagkakaroon ng maayos na relationship. Amen? Sabi nga po, sa ilang taon, meron ba dito ng asawa na 1 year old pa lang kayo? Wala, di ba? Bisa nakita tayo, halimbawa kami ni Ate Yen, kinasal kami, ako 25 years old, siya 24. So, ilang taon kami na hindi magkakilala. Nagkakilala kami, 23 ako, 22 siya. So, ilang taon kami hindi magkakilala. Lumaki kami sa magkaibang lugar, magkaibang pamilya, magkakaiba ng environment. Amen? Ibig sabihin, lumaki siya na meron siyang standard, ako rin may standard. May gusto ko, may gusto niya. Pero nung time na nagsama kami, alam ko yan. Nung time na nagsama kami, hindi na yung tungkol sa anong gusto namin. Tungkol na yun sa anong gusto niya. So, ate-ate, ganito ko anong gusto ni Pastor Ryan. Amen? Kasi ang aim namin, ang aim ko, mapasaya siya. Amen? Siya naman ang aim niya, mapasaya ako. Amen po ba? Kaya nga wag kang mag-aasawa kung ang gusto mo lang ay maibigay sa iyo yung gusto mo. Amen? Kasi ang katotohanan, hindi lahat ng araw mangyayari yun. Pero lahat ng araw pwede mong gawin, maibigay mo yung makikakagasaya ng partner mo. Amen po ba? Ayan, so hindi po yun ang topic ko. Connected doon. Kasi sabi ko nga, parang nagka-counseling na doon sa Ate Abby nasan. Counseling, isa-isa mga natin. Pero ayun ang ibig sabihin ng pagmamahalan. Amen po ba? Nakuha natin? So, ngayong umaga, bakit ko ba sinabi na Hearts Day every day? Kasi sa tuwing na-emphasize ang araw ng mga puso sa month of February,
tandaan natin bilang mga mananampalataya, ito rin ang pagkakataon natin na alalahanin kung ano nga ba ang ibig sabihin na ikaw ay tumanggap ng pag-ibig. Amen po. Kanina sabi ko, sino rito yung mga hindi nakatanggap? Siguro, nalulungkot ka. Yan. Sabi mo, parang hindi na ako mahal. Amen? Parang hindi na, nakalimutan na. Kapatid, huwag ka mag-focus doon. Mas maganda na maalala mo kung ano ba talaga ang tinanggap mo. Amen po ba? So, ilang bagay lamang po ito, hindi naman marami. Pero, alam ko, napakahalaga ito na alalahanin natin. Sabi nga, what to remember on Hearts Day. Amen po ba? So, unang bagay na magandang alalahanin mo sa panahon ng ng mga puso, ito. Sige, basahin po natin. 1, 2, 3. We receive God's love. Sino rin yung tumanggap ng pag-ibig ng Diyos? Amen! Masaya ba kayo? Amen! Ito lang sasabihin ko sa inyo. Alam niyo po, yung si Pastor Hector na namatay, yung nakaraan, puntahan natin ang Tirod, nasabi niya sa akin, nung tinanggap niya sa Panginoon, parang sa pagtanggap niya sa Panginoon, ilang taon na ata siya, parang nasa 30s siya o 20s. Siya ay 70 years old nung nakilala ko na. Alam niyo po, ang sinabi niya sa akin, alam niyo kung paano ko, ano sabi niya, Pastor Ryan, alam niyo kung paano ko tinanggap ang Lord, yung pag-ibig ng Lord sa akin. Sabi niya, nung unang araw na tinanggap ko siya, dinaramdaman ko pag-ibig niya, hanggang ngayon, ganun pa rin yung nararamdaman ko pag-ibig ng Diyos sa akin. Sabi niya, at ayun yung nagpapaapoy sa akin sa paglilingkod sa Kanya, kasi alam ko ang pag-ibig ng Diyos hindi na babago. Amen po ba? Tatanungin ko yung mga may asawa. Tingin kayo sa akin mga may asawa. Just be honest. Di ba minsan yung pag-ibig natin sa partner natin, nagbabago? Yes! Lalo na kapag matigas ang ulo. Yes! Huwag naman pag walang pera. Ayan. Kahit naman sa mga boyfriend-girlfriend pa lang di ba nagbabago? Kaya nga minsan di ba parang, sabi nga may nanlalamig, meron naman talaga hindi magpapansinan ng ilang araw. No? Sa isang bahay lang naman kayo, isang kwarto lang, parang ang laki ng kwarto niyo, hindi kayo nagpapansinan. No? Kasi nangyayari talaga, nagbabago ang pag-ibig. Pero hindi ang mahalaga, huwag mawala ang pag-ibig. Amen? Pero bilang mga mananampalataya, napakasarap alalahanin. Sabi nyo nga po, napakasarap alalahanin. Napakasarap alalahanin. Na tumanggap tayo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya nga, sa tuwing Hearts Day yan, isa yan sa magandang alalahanin mo na merong Diyos na matindi magmahal at walang kapantay ang pagmamahal niya na nagmahal sa iyo. Amen po ba? Kaya wala sana sa bawat sa dito na magkasabi sa araw ng mga puso, I am lonely. Sa araw ng mga puso, parang empty ako. Isa yan sa mga lies ng kalaban. Amen po ba? Kasi ang katotohanan, minahal ka ng nagmamahal ng dakila. Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po ba? So balikan natin yung sinabi ba? Sabi nga no, at the very core of our understanding of love is the love that God has for us and given us. At alam natin yan. Ano yan? Sabi sa John 3:16. Alam niyo, dyan lang naman tayo babalik. Sinasabi nga lagi na ang heart of the Bible ay ang John 3:16. Wala naman sinabi sa Bible yun na siya yung heart of the Bible, ano? Pero ito ay tinitingnan ng maraming mga mananampalataya. Bakit? Kasi dyan natin makikita ang direktang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ano daw? For God so loved the world. Nagmula po yan sa ating Panginoong Hesus na salita. At hindi lang basta tayong minahal, kundi binigay niya ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Amen po ba? Kaya nga siguro, kapag Hearts Day, talagang ang puso natin minsan magbigay. Amen? Magbigay ng ano? Bulaklak. Magbigay ng tsokolate. Amen? Magbigay ng number ng Gcash. Ayan. Ito po Gcash number ko. Happy Hearts Day. Ganun na ito yung bago ngayon eh. Ayan, ano? So, bakit? Kasi sa puso natin, alam natin na tumanggap tayo. Amen po ba? At alam natin kung ano ang pakiramdam at ano ang sarap ng tumanggap. Kaya naman, sa puso natin, gusto nating magbigay.
Amen po ba? Bakit kayo gusto natin magbigay? Kasi alam natin na sasaya yung taong tatanggap. Lalo na kung mahal mo sa buhay. Amen po ba? So, nagkakaroon po ba ng tawag doon ng recalibration? Yung pagtingin natin sa pagpanahon ng Hearts Month o Hearts Day. Amen po? Ayan. So sabi nga po, this is the greatest gift we could ever receive. Ano yun? Yung sacrificial love of God. So, nakita niyo yung word na sacrificial. Pag sinabi pong sacrificial, ito minsan yung mga bagay na para sa'yo, handa mong bitawan. Para lang sumaya o magkaroon ng mamit mo yung need ng isang tao. Amen po ba? Sabi nga po, God showed this sacrificial love through Jesus Christ. Sabi nga po, ano ba klaseng sacrificial love to? Sabi dito, it is unconditional, it is unending, at ito ay talaga naman bumabalot sa buo nating pagkatao. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po, kanina, may nag-pray kanina, sabi Lord, no matter, sabi Lord, minsan matigas ulo namin. Amen? Minsan hindi kami sumusunod. Pero, nagbago ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sinabi pa ng Lord na hindi na kita mahal. Di ba hindi? Sabi nga no matter our faults, our mistakes, o minsan ang ating mga weaknesses, God's love remain steadfast. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Kaya kung meron man tayo mapangahawakan na matinding pag-ibig, ito yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Sa pamamagitan nino na ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Sa tingin niyo ba, worth remembering ang God's love sa panahon na ito? Amen. Gusto mo bang sumaya sa panahon ng Hearts Day? Amen. Una mong isipin, yun yung nagpahal sa'yo ng lubos. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Yan, gumugol ako ng 10 minutes doon May 5 pa. Pangalawa, mabilis lang naman. God's love transforms us. Papalayin ko muna sana pero sige lang. Sino rito, tingnan mo nga katabi mo. Yan. Masasabi mo bang punong-puno ng pag-ibig yan? Yes. Alam niyo kung bakit? Kasi bisa di ba pag sinabi pag nagmamahal, blooming. Yeah. Mukha pang blooming. Tingnan mo nga rin, mukha pang blooming. Di ba sabi pag nagmamahal, nag-iiba talaga nag-bloom. So parang sabi ko, Lord, salamat. Kasi dahil sa pag-ibig mo, at ang pag-ibig mo ang nagbabago sa amin. Amen po ba? Dahil nga kanina, we receive God's love, then, pangalawa, tandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos, ito rin ang nagbabago sa atin. Amen po. Kaya nga po sinabi, diba, sa 2 Corinthians 5 verse 17, ano yun? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Amen po ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung nagpapa-tawag nagpapa-glow up. Sabi nga, glow up. Glow up. Ayun, nagpapa-glow up sa atin, actually. Kaya nga minsan, di ba, nararanasan niyo ba yun na, halimbawa, may nagsasalita dito sa harap? Alam niyo po ba kapag siya ay puspos ng tawag doon ng presensya ng Lord, wala kayong ibang nakikita kundi sinasabi niya parang ang sarap niya tingnan. Amen? Kapag nagsasalita siya, ang sarap niya pakinggan. Amen? Bakit? Kasi punong-puno siya ng pag-ibig ng Lord. Ibig sabihin yung glory ng Lord nagsashine sa Kanya. Amen po ba? So, sabi nila, tayo mga mananampalataya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, alam niyo, yung dati natin kinalagyan, na tayo ay nasa kadiliman, napunta na sa liwanag. Amen. Na tayong dating makasalanan, tayo ngayon ay, sinabi? Tayo ay pinabanal. Amen po ba? Naranasan ba ng bawat isa yan? Alam niyo po, kung hindi tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin mararanasan ng mga bagay na yan.
Kaya naman, it is worth remembering that God's love transforms us. Sinabi nga rin po sa Romans 5 verse 5, sabi, God's love has been poured out. Ano daw po? Poured out. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos ay talagang, sabihin nyo nga po, binuhos. Binuhos. Hindi basta pinatak. Poured out. Ibig sabihin talagang binigay sa atin ng buong buo. Saan daw? Sa ating mga puso. Through the Holy Spirit who has been given to us. Ibig sabihin, kapatid, sabihin mo sa sarili mo ngayon, punong-puno ako ng pag-ibig ng Diyos. Sige, sabihin mo sa sarili mo, punong-puno ako ng pag-ibig ng Diyos. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, ayan din na mag-create sa'yo ng bago sa buhay mo. Amen po ba? Ang tanong dito, nananampalataya po ba kayo sa bagay na yon? Gusto niyo po ba yun? O parang lang, pag sinabi nito, sino gustong 500? Amen! Pero masigit pa to. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, God's love has the power to transform us. When we receive God's love, we are transformed from the inside out. Ano sabihin? Mula sa loob, palabas. Amen? Kaya nga po, ang isang mananampalataya, hindi lang siya maganda sa labas. Amen? Ano ibig sabihin mo? Kasi darating ang panahon, ang ganda mo sa labas, mawawala, kukupas. Ang kapugian natin, mga bro, mawawala, kukupas. Pero kung ano ang binigay ng Lord na pagbabago sa atin sa puso, kahit ano nang itsura natin sa labas, makikita pa rin ang beauty. Bakit? Kasi ang glory ng Lord ang makikita. Dahil binabago tayo, ano daw? Araw-araw. From glory to glory. Amen po ba? Kaya asahan natin, sa bawat mananampalataya na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay binabago ng Lord araw-araw. Amen po ba? Anong ibig sabihin din nun? Sa mga magka-partner, may partner. So huwag ka rin magsawa, huwag ka rin manghinawa, o huwag kang sumuko sa partner mo. Kasi alam mo, ang pag-ibig ng Diyos na sa Kanya, babaguhin ng Lord yan. Amen po ba? Pag-pray mo lang, mahalin mo, siya ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, binabago ng Lord yan araw-araw. Amen po ba? Hallelujah. Sabi nga po, when we allow God's love to fill us, we become vessels of that love. Nung tayo daw ay binago ng Lord, tayo rin ngayon ay, tawag doon, tayo ay vessel, ibig sabihin tayo rin yung lagayan. Yung pinaglalagyan ng pag-ibig na yon. Ibig sabihin punong-puno tayo, kaya naman meron din tayo ngayong pagkakataon na ipadama o i-share yung pag-ibig na yon sa kanino man. Amen po ba? Ayan. So, ano daw yung number 2? God's love transforms us. Amen. So, like, nararamdaman niyo ba yun sa buhay niyo? Na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbabago sa atin araw-araw? Amen po ba? Amen. Ayan. Dapat po nangyayari yan. Then, pangatlo. Yan. We are, ano po? Basahin natin 1, 2, 3. We are called to love one another. So, ito rin panahon ng Hearts Day. Isa rin ito sa pagkakataon na alalahanin natin na tayo ay tinawag, no? Tayo ay hindi kayat ng Diyos, ay inutusan ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Amen. Amen po ba? Amen. Ayan. So si Pastor pa hindi magpasabi ng amen para magising kung sino inaantok. Ayan. So sabi niya sige, basahin ko muna yung nilagay ko rito. On Hearts Day, we are reminded that love is not just something we receive, but it is more of something we give. Amen? So, unang bagay na itulong sa atin ng Lord, no, pinag-utos sa atin ng Lord ay mahalin natin ang family of believers. Actually, ito mamaya yung topic din mamaya sa hapon. Ano yun? Sabi nito ng ating Panginoong Jesus, a new command I give you, ano daw? Love one another as I have loved you, so you must love one another. Ano sabi ng Panginoon? Mahalin natin ang isa't isa. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Ang tanong kasi dyan, kamahal-mahal ba?
Alam niyo po, ang sinabi ng Lord dito, no? Kaya nga kailangan natin silang mahalin unconditionally. Kasi dumarating talaga yung time na hindi ka mahal-mahal. Meron talaga mga taong hindi ka tanggap-tanggap. Amen? Pero hindi sinabi ng Lord na piliin mo kung sino yung mamahalin mo. Ang sinabi ng Lord, mahalin mo. Amen mo? Amen po? Amen. Hallelujah. Kaya nga sinabi dyan, bakit pa kailangan natin mahalin ang isa't isa, family of believers? Sabi ko nga dito sa atin, tawag doon, talagang minsan may kakulitan ng bawat isa. Amen? Dumarating din talaga na parang ang hirap din spellingin ng bawat isa. Di ba? Mga ugali natin, iba-iba eh. Sabi nga, salamat dahil pinabuklod tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Lord ang nagbabayad sa atin dito sa gawain niya, sa pamilya niya. Amen po ba? Kung wala ang pag-ibig ng Lord, siguro marami sa atin dito siguro nag-away-away na rin dahil lalo na pagdating sa ugali eh. Di ba? Meron talagang may mataray, may makulit naman. Meron namang iba parang nonchalant lang. No? Parang kausapin mo parang wala lang. Ayan. No? Talagang pero salamat dahil ng pag-ibig ng Lord. Ito yung nagtuturo sa atin na kahit sino man siya, kahit na saan man siya galing, ano man ang ugali niya, ang tinuturo sa atin ng Lord, dahil kapatid ko siya sa Panginoon, mamahalin ko siya. Amen po ba? Bakit nga ba natin kailangan mahalin? Kasi ito ang nagsasabi na po, by this, everyone will know that you are my, po? Disciples. You love one another. Malinaw po ba yan? Amen. Kung ikaw ay sumusunod at follower ng ating Panginoong Jesucristo, isa sa patunay na yon ay marunong ka magmahal sa family of believers. Amen po ba? Pero praise God, kasi dito sa ating gawain, pinagpapasalamat ko kasi lamang-dama ko na talagang yung pag-ibig ng Lord ay yung nagtutulak sa ating mahalin ng bawat isa. Sabi nga, naramdam na sa bawat kapatiran na tayo ay nagmamahalan. Amen. Mahal mo ba yung kapatid? Yes! Ayan, no? Mahal natin ang isa't isa. Bakit? Hindi naman ito dahil mapagmahal tayo, kundi dahil tinuruan tayo magmahal ng ating Diyos. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? At sige nga, kuha natin yung pagkakataon. Sabi yung katabi mo ngayon, I love you with the love of the Lord. Isa po talaga na napakahalaga na ang bawat kapatiran ay nagmamahalan. Amen? Kasi ito yung testimony natin na dadalhin sa labas. Ito yung testimony o yung witness na ibibigay natin sa labas. Before we can win, no? Ang ibang tao sa labas, kailangan makita mo nila sa atin na tayo ay nagmamahalan dito sa loob. Naunawaan natin? Kasi sasabihin naman nila kung paano ko sasama sa inyo kung kayo mismo hindi kayo nagmamahalan. Eh di ba ang kailangan ng tao sa labas, ano? Pag-ibig. Yes. Amen? So kung hindi nila matatagpuan sa atin, na hindi nila makikita that we are filled with God's love, hindi natin sila mabibig. Amen? Kaya nga ganun din sa bawat pamilya natin. Kailangan talaga sa loob ng gagaling ang tunay na pag-iibigan. Amen po? Amen. Malinaw po ba yun? Kaya nga sinabi niya first to our family of believers and second, yan, saan daw? To the unbelievers. Sabi niya ano? Jesus also gives us the greatest commandment. Alam natin yan. Ano yung una? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. At ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. Diyan nga uli papasok, hindi ko na sinagilagay, pero sino ba yung nakakaalala nung lagi natin pinag-uusapan na love your enemies? Pray for those who persecute you. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Madali po ba? Ang totoo, hindi. Pero, kailangan natin gawin. Hindi sinabi ng Lord na madali, hindi sinabi ng Lord na tawag doon, easy lang.
Pero pinag-utos ng Lord kasi ayun yung magpapatunay kung ikaw ay disipulo ng ating Panginoon. Amen po ba? So tanongin ko kayo ngayon, meron bang umaaway sa inyo? Meron ba nagpa-persecute sa inyo? Meron ba mga tao nagsasabi sa inyo ng iba? Yung kasinungalingan, yung sinisiraan kayo. Hindi naman sinabi doon na makapagbeso-beso kayo. Di ba? Ang sabi doon, pray. Sabi niyo nga po, pray. Pray. Pray for those who persecute you. Ipanalangin mo sila. Huwag niyo ipanalangin na masagasaan. Huwag niyo may ipanalangin na magkasakit. Hindi. Ipanalangin niyo na matagpuan niya ang pag-ibig ng Lord para ang buhay niya ay mabago. At ano yung sasabihin din? Ipanalangin niyo rin sa Panginoon na baguhin din ng Lord ang puso mo sa pagtrato sa kanila. Alam niyo po ba sa mga taong ganyan, ang unang binabago ng Lord actually tayo. Yes. Kaya nga huwag mo ipag-pray na Lord, baguhin mo puso niya. Ang ipag-pray mo daw, sabi ko, Lord, baguhin mo yung puso ko. Kaya alam ko, kaya ako na-experience yung mga ganitong tao, gusto ko mas maging maayos pa ako lalo. Kung paano ko haharapin. At nagsisimula yan sa pamamagitan ng pananalangin mo sa kanila. Amen po ba? Lagi natin sinasabi, di ba? Na huwag mong babalikan ng mali ang mali. Mga kapatid, ulitin ko, mga kabataan, lalo sa mga kabataan talaga minsan matindi rin, ano? Ito, huwag mong babalikan ng mali ang mali. Ang mali ay balikan mo ng mabuti at ng tama. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Kaya nga, doon natin sila maaabot ang mga unbelievers. Ang mga hindi pa mananampalataya. Na makita natin nila sa atin yung tinatawag na radical love. Kakaiba na pag-ibig. Kakaiba na pagmamahal. Na pangunawa sa kanila, pagtanggap sa kanila. Amen po ba? Hindi ibig sabihin nito na i-compromise natin yung mali na nilang ginagawa. Pero makikita natin nila sa atin kung ano ang pag-ibig na namumula sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nito, we are called to love not just those who are easy to love, but also those who challenge us, those who have hurt us. Sino dito yung nasaktan? May tao nakasakit sa'yo. Napakalinaw po, sinabi talaga sa Biblia, ang tao nagpatawad, wala na talagang naaalala. Sabi na, hindi ang words ni Pastor, word ng Lord yan. Sa totoo lang, mga kapatid, kung kayo nagpatawad, huwag nyo lang alalahanin kung ano yung nagawa natin. Dahil isa yan sa ginagawa ng kalaban para i-withhold mo yung love na dapat napapakita. Amen po ba? Amen. Sino ulit yung nasaktan? Amen. Magpatawad ka at pumalimot ka na. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kasi, ang Lord, ganun din ang patawad sa atin. Pag pinatawad niya tayo, hindi tayo sinusumbatan kung ano yung mga nagawa natin dati. Kundi sinabi doon, lahat ng kasalanan na nagawa natin, God remembers no more. Amen? Hindi niya na inaalala yon. So, ganun po tayo. So, ayan po yung pangatlo, that we are called to love one another. Ano po? Una sa family of believers at pangalawa sa mga unbelievers. Amen po? Amen. And lastly, yan. At pinakahuli po, tandaan natin sa araw ng mga pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita. Amen? Ibig sabihin, let us put love in action. Sabihin nga po, let us put love in action. 1, 2, 3. Let us put love in action. Huwag kang magaling sa salita lang. Amen po ba? Mga kalalakihan. Hindi ba tayo magaling sa salita lang? Amen. Bag? Kaunti lang. Yan. Pero ngayon, pray, mabago ng Lord. Huwag tayo magaling sa salita lang. Kasi, tulad na po ng pananampalataya, dapat buhay din ang ating pag-ibig. Amen po ba? Ito ay hindi dapat lang sa salita, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita, Lord. Pero wala ka namang ginagawa para ipakita ang mahal mo ang Lord. Di ka nagpipray.
Hindi ka nagbabasa ng salita niya. Amen po ba? Hindi ka umatid ng gawain. Sa tingin niyo po ba, nagpapakita yan ng pagmamahal sa Lord? Kahit ilang beses mo sabihin, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Kitang-kita na hindi totoo. Amen po ba? Kaya naman, dapat we must put love in action. Sa pag-usapan natin kanina, sa pag-ibig sa mga mananampalataya, sa mga unbelievers, hindi po yan dapat nananatilan sa salita lamang. Dapat po yan, isinasagawa natin. Kung paano ang ating Diyos ay hindi na natin sinabi niyang mahal na tayo, kundi ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo, dapat tayo po, pinapakapan natin yung salita natin ng ano? Ng gawa. Amen po ba? Sabi nga no, alam na natin yun kung paano gagawin. Pero dapat maunawaan natin na dapat natin gawin. Sabi nga no, love isn't just about words. It's about how we live. Kaya nga po sinabi sa James 2:4 verse 17 dyan, itinuturo that faith without action is dead. Therefore, similarly, love without action is incomplete. Kaya po, napakahalaga na let us put love in action. Amen po ba? Kaya nga sa mga kabataan ngayon yan. Huwag ka magsasabi ng I love you kung hindi mo kaya panindigan. Amen po ba? Huwag ka magsasabi ng I love you kung hindi mo kaya panindigan. Kasi hindi lang yan sa salita, dapat mas makita yan sa iyong gawa. Amen. Mga kabataan, lalo na po yung mga anak ko, mga binata na Ayan. Matitindi, nagbibigay na ng regalo. Ayan. Kaya sabi ko sa kanila, ngayon, narinig nyo, huwag kayong magsasabi yung mga I love you na kung hindi nyo kayang panindigan. Amen. Ayan. Alam ko sa iba sa atin dito. Kaya nga, tawag doon, maging maingat, mga kabataan. Maging maingat. Sa mga babae din, huwag yung bibigay yung I love you nyo. No? Kung alam nyo na hindi nyo pa kayang panindigan. Ayan. So, i-keep nyo yan sa panahon na bigay nyo lang kung kaya nyo na talaga. But then, bilang mga anak ng Lord, let us put love in action. Malinaw po ba yun? Ano nga po ano yung apat? Una, what are the things that we can remember on Hearts Day? Una, we receive God's love. And God's love transforms us. Ano yung pangatlo? That we are called to love one another. And pangapat, let us put love in action. Amen po ba? Amen. So, ito yung mga panahon na worth remembering sa panahon ngayon ng Hearts Day. At sabi nga doon sa pangpangat natin, Hearts Day, ano daw? Hearts Day, every day. Ibig sabihin tayo mga mananampalataya, hindi lang tayo magaling kapag Hearts Month. Amen? Ibig sabihin, araw-araw, nagbibigay tayo ng pag-ibig, ng pagmamahal. Amen? Sa mga mahal natin sa buhay, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, sabi nga talagang tayo mga Kristiyano, tayo yung mga taong talagang punong-puno ng pag-ibig. Kasi tinanggap natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, meron tayong maibibigay. Yes? May bibigay ka ba? Meron. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mauubos sa buhay mo. Ito ay nag-uumapaw. Kaya naman sa buhay mo, ito ay kaya mong i-share. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.